Patay na utoy. Ay, ayaw. Nung nakaraan, nung dapat na kapacheck up tayo, Okay naman sir, base na po, pinaliguan ko na. Okay siya, kumain pa nga eh. At dahil ako po'y nagluto, sabi ko, Tuy, kakain ka muna bago ko tayo pagamot. O nanay, kinakain ko siya. Kasi utoy, apektado din ako. Apektado utoy ako kasi pagka wala din naman ang aking anak, ako din na nag-aabibigay. Ako nga po, sabi ko na, medyo hindi natuko. Sabi ko gano'n. Basta pagdating mo ako, linggo na lang ang dinadaan ko na sa church. Guys, isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers natin dito sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page. Guys, ngayon po ay kasalukuyan 10:35 AM at nandito na kami sa Lucena ni Rans ng team. Dahil magbabakasakali tayo na mapacheck up natin si Rainiel. So sa mga hindi nakakilala, si Rainiel po yung no-vlog natin last time na taga Lucena na may edad yatang 17 years old na nakakadena. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. So, tayo po nakitaan natin yung magulang at si Rainiel na gustong gumaling yung magulang, yung kanyang anak. Kaya tayo po ay gagawin ng team yung makakayanan para mapagamot natin si Rainiel. Magbabakasakali tayo na siya ay gagaling pa. So hanggang alas 12 lang check up. Ina-expect ko kasi na naka-ready na sila pagdating natin. Pero naka-receive ako ng message dun sa kapatid na si Russell. Ayaw daw magpabihis nitong kapatid. So sabi niya, tayo daw yung mag-try, baka sumunod sa atin. Maaalangan tayo sa oras. Pero wala tayong choice. Kailangan nating i-try at magmadali para na sa ganun umabot tayo sa check up. At ito, inaabot pa kami ng traffic ngayon. See you standing by the door, watching the leaves. So yan, inaabot tayo ng traffic kasi crowded talaga dito sa Lucena guys. Pero kaya yan, tiwala lang, aabot tayo. Alright, so kita kasi tayo pagdating natin dun sa area. I couldn't find. So yan, dito na tayo sa lugar nila. Nag-park na lang tayo dun sa labas, hindi na natin papasok kasi mahirap dito magbaling ng sasakyan. Nung nakaraang pagpunta natin dito, medyo mahirap, nakatama pa kami ng kahoy kasi malaki na talaga si Agustus ngayon. So doon na lang tayo para hindi tayo makabala dito sa looban. Marami palang tricycle dito kasi baka hindi daw yung sumama sa atin sa sasakyan eh. So gagawin natin ng paraan. Dati daw pina-check up yon sa tricycle sumama. So maraming tricycle dito, baka pwede tayong umarkila ng isa para lang sumama sa atin si Rainiel. Sana naman asikaso nila guys para naman dire-diretso na tayo kasi kukunting oras na lang yung meron tayo dito. Kung alam ko lang na hindi nagpabihis kanina, nag-aga tayo ng sobra. Tara dito. Ilaw. Tao po. Basta na eh. Good morning po. Ay, Magandang umaga. ako pong magpabihis eh, natutulog pa. Pasensya na sa... Ayun mo ay. Ano ko na po yan? Yung Sige lang, sige lang, Ron, sige pinapaliguan. lang. Ay, ayaw. Na ano po, kung parang masura. Naku. Kanina ko pa po pinapaayos eh. Ayaw po talaga. Ayaw talaga. Oo po, kung ano yung sinasabi sa akin. Nung nakaraan, nung dapat na kapacheck up tayo, Okay siya. naman sir, base na po, pinaliguan ko na. Tapos nga po, nakauli na siya sa labas. Kaya nga po nangamba kami, yung asawa ko sinundan kasi lumabas na po siya ng kalsada. Okay Si naman nanay po siya nakabihis na naman. sa ano. Opo sir, pasensya na. Lola ni Rainiel.
Reniel. 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 Pero baka napuyat to. Baka ngayon pala nakakatulog yan. Baka ano? Pero natulog naman po siya ka. Magandang umaga po. Opo po. Baka hindi siya okay na ano. Kasi walang tulog siguro. Kaya ano. Ano na may posibilidad na walang tulog. Kaya wala sa mood. Opo, kasi kahapon, kantang-kanta siya, nag-iimik. Yun po. Nabot siya ng mga 9, 10, ganun. Gising pa po. Gising pa? Opo, gising pa kahit po nakainom ng gamot. Si Russell, asan? Pumasok na? Nagpasok po sir. Hindi po kasi pwedeng umawsin, may demo kasi sila. Nagsabi naman sa akin si Russell sa hindi po ako makakasama sa check-up. At may demo nga daw. So ngayon, kung gigisingin natin si Reniel, baka puyat naman ito. Nakaset, ay, oto, alam mo ito, nagagalit ko pag ginigising. Ay, nagagalit siya. Nagagalit siya. So, may ano po talaga siyang May kailangan po time may magandang mood niya. Oo. Pag po yung binibiglang ano. Ayaw po niya nung yung bang siya ginigising. Gusto niya yung sarili niyang Kusang gising. Kusang gigising siya. Tapos maayos na kakausapin. Ay, sayang nga sir, nung Biyernes. Ay, yun siya talaga uling-uli. Doon talaga ako nang hinayang kasi nung sabi niyo naka-ready na. Naka-ready na. Nahirapan kaming maghabol doon sa isang ipapagamot kasi magkasabay dapat sila. Hindi pa nga po ako nung kasama eh. Ang kasama lang ay yung kanyang tiyo at saka si mama niya na okay siya, kumain pa nga eh. At dahil ako po'y nagluto, sabi ko, "Tuy, kakain ka muna bago ko tayo paggamot." O nanay, kinakain ko siya. Okay. Kasi nagagalit doon, para ba natitrigger siya pagka yung nasusundan na naglalakad ng kanyang papa. Sabi niya eh, "Papa, bakit sinusundan mo ako?" Sabing ganon. "Bakit baga?" Sabing ganon. "Maupo ka dyan." Siya pa nga nagsasabi, "Maupo ka dyan. Huwag mo akong sundan. Nandito lang ako." Kita mo't nagigib pa nga siya ng tubig. Nagbanyo siya. Nakailang hakot yun. Toy. Kaya sabi ko nga sayang. Sabi ko ganon. Sobra ako nang hinayang guys kasi nung pagsabi nga ni Russell, ready na po sila mama. Si Russell kasama din. Nung umalis kami kala Nanay Minerva nun, alas 11 na. So babiyahe pa kami dito 1 oras at kalahati, wala na, ubos na yung oras. Pero dapat, kung nakuha namin ng maaga yung isang kasabay niya, aabot tayo. Aabot. Kasi maaga pa nandun na kami. Ang problema, nahirapan kami, naghanap pa kami, baka sakali pang mapilit. Pero wala talaga eh. Kaya nga sabi pati nung kanya ni Russell nung tumawag dito sa amin, sabi, "Nanay, pag alam mong medyo hindi dadating si Nasir, medyo sabi mo kay Papa, na si Russell." Ay, si Reniel kasi baka mamaya yan maglakad na naman ng maglakad. Kaya siya, nung dating ko, kasi ito yung dinaanan mo dong pinapicturan mo. Patay na uto eh. Nung sana nga nung Biyernes idadaan kita doon. Sino po? Yung lalaki? Yung lalaki. Na nangihingi sa'yo ng pan-therapy. Doon. Doon sa daan doon. Yung po nagpa-picture sa Ay, akin? nagpa-picture sa iyo. Tuyo. Patay na. Inilibing nung Sabado. Ala. Tamang-tama sana Parang ito yung dating mo sana nung Lakas Friday. niya nun ah. Ang lakas nga uto eh. Pari ko inatake. Dati na siyang inatake, di ba? Oo, inatake So, siya. kapag ka daw kasi nakaligtas ka sa pangunang atake, Wala nga. dun sa mga susunod, Yan. marahil hindi ka na makaligtas. Ganun talaga. Kaya, wala ganun talaga ang buhay. Nabanggit nga niya sa akin, "Tita, dadating siya." Sabi ko, "Oo, dadaan. Pag patutulukan daw yung aking bunso." Sabi ko, gano'n. Sige, padadaanin ko dito. Wala, Sige, sayang tita. Sabi ko pa naman sa kanya, pagbalik ko dito, dadaanan pupuntahan kita. Sabi, yun nga ang sabi.
sa daanan daw ninyo. Sabi ko pa naman kasi nung guys, yung nagpa-picture kami, di ko alam, nasa cellphone niya yun, yung picture. Oo, Yung cellphone ng asawa niya. Oo, yung asawa niya. Oh, sabi ko, pagbalik ko kay Ayun, Reniel, si Yaman. ha? Si Yaman ngayon. Sabi ko, pag daan ko kay Reniel, pupuntahan kita kuya, bibisitahin kita, sabi ko. Wala na pala. Wala na. Wala, ganun talaga ang buhay niya. Oo, una-una At least di na siya mahirapan ay. Yun ang problema. Yun ang maganda naman doon. Tsaka siguro pagkagayon kasi ito yan, nag-iisip din sila. Opo. Kaya siguro Na-stress po, na-stress. nai-stress. Kasi may anak din ito yun, pinaaral. Yun lang. Okay, so paano yan, Nay? Anong ano natin? Gagawin natin. Dito na wala ako. Tabi na lang tayo. Upo ka, Nay. Sige po. Oh, sige po. Anak mo pa yan, Nay? Pamakan ko po. Pamangkin. Opo. Salamat po. Nanginayang ako. Sabi ko nga guys, kung alam ko lang na hindi natin mapapasama si Kuya Melencio, dito na ako nagdiretso. At least, may isa man lang sa kanila na na-check up nung Friday. Tanga ito eh. Yun, tagal nga di yung umano, nag-uupo siya. Nung nanay habang pauwi kami noon, alam ko din na ako aabot. Na-stress ako kasi sabi ko, sayang si Reniel eh. Nabasa ko yung may chat sa akin na naka-ready na nga. Nakaready na ako. Sabi ko sayang, nangihinayang ako na dapat may isa man lang tayong napagamot sa kanila. Pero, ayun nga eh. Okay lang po. Pero hindi naman tayo mawawala ng ano. Oo. Magsubok ulit tayo. Ang susunod kasi ay Friday ulit. Okay. Martes ngayon, Huwebes, Biyernes, o ilang araw na lang naman. Oo, sige. Okay. Magsubok ulit tayo, ha? Masusubok ulit tayo. Tapos po na yung gagawin natin, may kiusap tayo kay Dr. Dario na ikaw na, dahil ko po yung nanay ay sisigundahan ko na lang. Sabihin niyo po na baka pwede niyo pong offer ng malapatan ng turok yung anak ko. Ako na po ang bahala magbayad doon. Ha? Kasi yun po, kasi nabanggit niyo sa akin nung nakaraan. Ilang taon na siyang uminom ng gamot? 2? Opo. Pero po nung sinabi kong ganun kay Doc, ang ano po niya ang tanong niya po sa akin ay kung gusto na po namin i-admit. Eh sabi po niya wala po kami pang admit. Kaya Nay. po, tinano ko po ng gamot. Na ikaw po ang tatanungin ko, Nay. Tanungin po kita, ha? Ano po ba ang gusto mo, Nay? Gusto mo ba siyang ma-admit sa Mandaluyong? Ayoko po sir, kaya nga po nag-ano kami no kahit sir, gamot na lang po o sa yung malayo sa amin. Ibig sabihin, nung dinala mo doon si Reniel, tinanong ka na kung gusto mo siyang i-admit. Opo, kung gusto ko raw po. Kasi Pero hindihan mo. hindi po. Tama Hindi yun. po. Okay din naman yun. Kasi may chance pa naman eh, sa Opo, turok. yun nga po. Di ba? Tingin ko po sa anak ko, meron naman po. Kung hindi talaga pero hindi ako naniniwalang di makakayanan sa turok na eh. Kaya talaga yun sa turok eh. Tapos umiinom naman siya ng gamot. Opo, umiinom po ng gamot. Ang mahirap kasi kagaya nung kay Kuya Melencio kay Kuya Muloy, hindi siya uminom ng gamot. Taturukan nga, hindi mo uminom ng gamot. Useless. Pero ito, uminom ng gamot. Good siya na eh. Tsaka hindi pa tito, nakakakilala siya. Kilala niya ako pag ako'y nagbibigay ng pagkain. Sabi ko, kilala mo pa ako? Tinatanong, oo nanay, kilala kita, si Opelia ka. Yung pangalan ko, Oh, di alam niya. binabanggit niya, oo, alam niya apelyido namin eh. Oh, ikaw ay si Opelia Rodriguez, sabi ko gano'n. Napapatawa din naman ako. Kaya nga nung Friday, tuwan-tuwa ako, sabi ko, salamat, sabi ko kaya nga panay ang askaso ko dito, nandito pa nga isa kong kapatid na bunso eh. Sasama din sana. Ay sabi ay nanay, ang tagal baga. Sabi ko, anak, maghintay-hintay ka, sabi ko gano'n. Kaya nung mga bandang mag-alas 12, nag-chat na ako kay Russell, alam kong di naaabot. Sabi ko na sa kanya, Russell, sabihan mo sila mama mo na mag-Martes na lang tayo at hindi na tayo aabot. yan. Kasi sabi ko hanggang alas 12 lang ang check-up. Eh, ano ko kasi na nag-asikaso na kayo. Iniisip-isip ko. Pero para lang din ako ma-stress, sinabihan ko na lang si Russell din na huwag nang ipilit. Kasi baka masayang lang yung pagod natin. Di ganito na po nanay, yun naman po ay choice nyo po kasi yun, kayo ang mamimili kung ipapakonfine o hindi. Wala pong magagawa si Doc kung sabihin nyo hindi. Tapos kapag po tayo nag-request ng turok ay
basta po pasok sa edad ni Reniel, tuturukan po yan. Nang hindi kailangan confine sa Mandaluyong. Di kayo nun din namin yung bago pa lang siyang may sabi nga nung kapitan dito, bakit dadalhin niyo doon? Yan naman ay kung tutuusin, kaya din naman dito sa bahay. Opo. Dapat gamutin na lamang. Opo. Kasi napakabata niya para mapapunta doon. Sabing gano'n ng kapitan dito. Yan niyo po, Nay, gano'n na lang po yung gagawin natin para po, kasi mahirap nga din naman po sa bilang isang nanay kung yung anak mo alam mong layo ng pinaglagyan. Tsaka Hindi mo naman araw-araw mabibisita. Oo nga, ito ang dami. Ilang pang maliliit ang anak niyan. Di ba? Kung malapit lang, kung ito't sa Riyaya, okay lang Paano mo bibisitahin yun? May mga anak ka maliliit. Oo, Ay, kung talagang hindi kaya ng truck, pero wag naman sana eh. Di, tsaka, di ba? Para lang din gumaling siya. Yun na nga. Pero sa second option muna dapat. Second step muna. Kung hindi na kaya ng gamot, turok. Kung hindi pa rin kaya, di tsaka. Sa nga. Di ba, Nay? Ba't nga baga ang hindi? Kung sakali man na talagang kailangan ng i-confine, nandito naman kami. Nay, dito kami, handa kaming sumama. Kagaya ng iba naming dinala sa Mandaluyong. May dinala din kami doon, Nay. Pero yun naman, may edad na, matanda na. Ngayon, magaling na. Yung isa pa, si Rolly, yung tinulungan namin siya, ngayon, magaling na, di nakalabas na. Yun naman ay 3 buwan lang na mawawala sa inyo. Yun, 3 buwan mong titiisin. Yan to ibig sabihin, kailangan pa ang kasama nun, hindi. Opo, Nay. Hindi po, hindi kailangan bantayan. Hindi Kailangan lang siyang samahan ng magulang o relatives kapag i-confine para po sa consent na pumapayag ka na siya idalhin doon, na ipasok. Yun po ang kailangan, ipipirmahan siya doon. Kaya kailangan talaga ng parents. No, pero after po noon, pwede na siyang iwan doon. Tatawagan kayo after 3 months pag magaling na at kailangan ng sunduin. Okay lang. Okay din po wag po kayong masyadong matakot. Pero ang iniisip ko lang kasi sa bilang magulang, iniisip nyo talaga yun na mapalayo sa inyo, paano nyo bibisitahin, kung saan kayong lagi nakikita. Pero ito po ang sabihin sa inyo, huwag po kayong mag-alala dahil within 3 months naman yan ay pwede nang makalabas. Lalo pag mabilis ang recovery ni Reniel. Ganun ang gagawin natin. Pero ngayon, tayo munang gagawa ng paraan sa psychiatrist paturukan at kung ilang turok ay walang mangyari, tsaka tayo mag-decide doon. Ganun na lang po. Lalapit tayo sa barangay para kumuha tayo ng service na pagsasakyan at sasama kami papunta ng Mandaluyong. Yung gawin natin ay kung magwala ng pag-asa na yan, gagaling yan. Sa Reniel, bata pa yan eh. Kaso nga lang na kapag gumaling siya, kapag lumabas siya, ang gamot niya dire-diretso pa rin yun. Hindi na po yun matitigil. Parang maintenance na siya. Ang maintenance Opo. namin. Ito po, Nay, may tatanong ako sa iyo. Si Reniel po ba ay parang napapansin niyo may nakikita na sarili niya? May nakikita siyang iba na kinakausap? May napansin na ba kayo simula noon? Parang ganun po, mayroon. Meron? Nagsasalita siya nung kanya. Parang Meron ba kayong napapansin na parang siya ay may kinakausap bukod sa parang may nakikita? Ganun ba? Parang may kinakausap siya? opo, Meron. parang yung katropa niya, ganun po. Yung kasi guys, kausap ko kasi nung nakaraan yung kapatid ni Commander na psychology. Yun ang mahirap kapag kayong dalawang stage na yun nagkasama na, yung may nakikita na tapos may naririnig. Yun talaga schizophrenia, yun ay maintenance sa talaga yung gamot pag lumabas, pag gumaling siya. Buti nga, Nay, kahit pa paano si Reniel, hindi yan yung nakakaisip na wakasan yung buhay niya. Kasi guys, ganun pala yung kapag yung karamihan na nadidepress tapos nag-iisip na magpakamatay dahil ang madalas palang naririnig niyan, yung nagbumubulong sa kanila na magpakamatay ka na. Kaya mo yan, parang ganun pinupush pa sila. Ganun po pala yan. So, pinapaliwanag kasi sa akin yan nung kapatid ni Commander. Ay, okay. Ganun na lang gagawin natin. Hindi bali. Kaya sabi ko kanina, nako, ayaw magpabihis daw. Pabilis. Sabi ko pagdating natin, pero kung gising siya, pwede ko sana pakiusapan. Opo, Kasi sabi ni Russell, nakikinig yata yan sa iba. Opo, ay kaya lang po siguro nung pag-inom ng gamot, kasi po pag di po siya nakainom ng gamot, nihalo ko po siya sa gatas. O kaya sa pagkain, nag-almusal po siya, inahalo ko sa gatas.
siguro kaya po nakatulog. Makatulog. Okay, so sige, hayaan na muna natin siyang matulog na kasi baka puyat yan. Kagaya ng sabi mo, nagagalit wala. Kapag ka ginigising. Di bali, ganito na lang. Bago mag-Friday, babalik ako dito. May lakad ba tayo bukas? Wala. May schedule tayo bukas? Wala. Wala pa na. Wala pa naman. Babalik ako dito bukas na yun. Ha? At ano bang wala kay Reniel? Meron pa pong gamot yung sir. Nung binigyan niyo po ako, binili ko po ng gamot. Binili mo ng gamot? May gamot pa siya? Opo. Mga damit na susuotin. Sa paglabas-labas natin, meron ba? Meron naman po. Kaya lang po yung ano yun, habis niya yun. Kumain na kumain. Okay. Habit niya kumain? Anong mga paborito niya? Ang malimit po yung mga tinapay, biskuit, ganun po. Okay. Dadala natin siya ng mga groceries. Dadalang ko ha? Bukas, pamimili ko ng mga groceries. Tapos, Nay, kung baka anong paborito niyan sa labas? Kagaya ng Jollibee, McDonald's. Wala ba siyang paborito sa mga yun? Hindi po yun, ano, Hindi mapili. mapili yung aking Hindi mapili. apong yan. Oo, lahat ay kinakain niya. Kung mahilig siya sa pagkain ay sa Friday, kailangan may dala tayong pagkain para sa kanya para mas mauto natin siya. Ito yung nakuha namin dito sa Sariaya. May dala akong spaghetti. Nakusunod niyo siya. Kain siya. Tapos siya'y aking inakbayan na kasi nakatulog dito. Hanggang sa nakarating kami mula dito sa galing dun sa Sariaya. Ay siya'y nakatulog. Ginising ko na lang dyan sa bukana na lang. May irrigation to ate na ito. Sa nga nanay. Siya pakaramdam po pagod na pagod. Tapos ay may dala kami tubig. Siya inom na inom pero hubad. Naka-short lang siya. Nakaawa po, ano? Oo, talaga Isipin mo ang anak mo dati, maayos naman eh. Kita mong maayos. Tapos bigla na lang ganun. Kahit utoy ka, ako'y lola lang. Ay, kung ako nga lamang utoy, hindi din malakas ang Diyos. Oh, utoy. Yung kaisip ko nun, kasi utoy, apektado din ako. Apektado utoy ako kasi pagka wala din naman ang aking anak, ako din na nag-abibigay. Ako nga po, sabi ko na, medyo akong hindi nasuko. Sabi ko gano'n. Basta pagdating mo ako, linggo na lamang, dinadaan ko na lang sa church. Gawa ng wala. Sabi ko, wala naman dadaingan ng mga anak ko. Hindi, ako lang. Kasi wala pa naman silang trabaho eh. Tulad ni Russell, tsaka nung pangalawa, napasok pa sila. Kailangan pa din ng baon. Eh di kaya kaya ako'y nag-iisip din ito. Kaya nga sabi ko, salamat at mapapagamot ng aking puso. Ipapasko na naman kasi gusto ko, kahit kami naghihirap, wala lang baga akong iniisip na ganito. Basta kahit kami madami, ito, mga batang ito, ay yung 12, ito yung apo ko dito eh. 12 sila. Pagdaruin mo yun, iisipin ko araw-araw. Ako nga lang, may tinitibayan ko na lang din yun. Naiintindihan ko yung kay nanay, yung kasi yung sinasabing kahit simple lang yung buhay, basta't sama-sama at walang may sakit. Walang may sakit. Masaya na po ang pamilya sa ganun. Ganun po ang simpleng pamilya. Totoo po yan, guys. Kahit naman ako, yan din yung dinadasal ko eh. Okay lang kahit walang masyadong, alam mo yun, yung sobrang luho na blessing. Basta walang sakit ang mga anak, pamilya, malayo sa aksidente, okay na yung blessing na yun. Kaya yung sinasabi na totoo yun, naunawaan ko yun, yung sinasabi niya. So, Masarap naman sa buhay yung ibig sabihin kahit ikaw ay naghihirap basta wala lamang ikaw iisipin na ay may wala na naman walang gamot. Okay lang yung kakainin utot madidiskartehan ko pa eh. Oo, pagdadating ko kasi dito pag may dala ako imbis na para sa amin hindi inuuna ko muna tayo are bigay mo gusto mo nito. Sabi niya nanay. Siyempre marami akong maliliit na apo. Sabi ko, hindi na naman ako lalaki pa yung aking mga apo. Di sa kanila na, sige, kainin ninyo kung anong
dala ko. Mahirap po ito eh. Hindi ko kasi akalain na tatanda ako ng ganito eh. Mag-iisip pa ako. Kasi ilang taon na ako, 65 na ako. Yung kailan tumanda ako, saka ako nagkaganito. Yun lang ang akin ba, iniisip ko ito eh. Dinadaan ko ng alas sa dasal. Bali, ilan kayo ating magkakapatid? Apo, Tapos ikaw lang po yung kasama ni nanay sa ngayon, sa magkakapatid. Maswerte po kayo at kaya yung may nanay na masarap talaga may nanay. So, napakasarap ng may magulang. Kaya ako, wala na kasi akong nanay eh. Kaya alam ko yung halaga ng magulang. Kung gaano kahalagang magulang sa ating mga anak. Sobrang sarap nang may nasasandalan ka pag may problema, may iiyakan kang nanay, may mag-a-advise sa'yo. Ang sarap na may magulang. Kaya sana yung may mga magulang pa dyan na iba din. may ginawa Mahalin ko niyo. rin itong aking anak na ito. Bakit Kita po? mo, nilagnat siya ng isang araw. Bakit po? Eh, siguro ba ito sa sobrang pagod din. Eh, sabi ko nga, anak, magpagaling ka at gagamutin pa ang iyong anak. Sabi ko ganun. De, ang ginawa ko, sabi ko doon sa kapatid ko, sabi ng kapatid ko dati, well, magpakulo ka ng sambong at saka ating kukuluban yan. Kinuluban namin ng kapatid ko. Tapos ay pinainom ko ng gamot. Yan, nanay, gusto ko lugaw. Kaya pinabili ko yung kanyang asawa. Naman siya, gumaling siya. Maawa ng Diyos. Maawa nga ng Diyos. Kung yun ay may walang magulang, edi piruin mo yun. Madaming anak. Siya ay nilalagnat. Pero ako may awang-awa. Di yan nga sa anak ko ngayon. Ako naaawa sa panganay ko. Kasi marami siyang anak eh. Ay, siya ang panganay. Siya ang panganay. Ay 8 ang anak niya. Laruin mo yun. Iyan nga lang kapisan ko. Ito ibahay ko ito. Ito'y pinaghati ng kanyang tatay at para daw hindi na mangupahan. Ay dito na sa amin. Kaya kami sama-sama. Akin yan, kalahati kanya. Ano na po nanay sa ngayon ang pinagkukunan mo? Paano ka nakakapag-share din sa kanila? Ay, utoy na-extra na lang ako. May kaibigan kasi ako din sa Green Meadows na pinupuntahan. Di, yun na lamang ay naasahan ko. Pero liban doon, wala na. Si nanay ay 65 years old na. Nasa stage na dapat si nanay na Mainga na. Opo. Totoo yun. Na wala na masyadong iniisip na stress. Oo, Hindi na dapat si nanay yung tipo na alam mo yun, yung ano na lang. Oo. Halimbawa kung mayroon ka mang space, yung parang sa mga lola sa bukid, nagtatanim-tanim na lang. Yan, oo, dapat. Ganyan na lang yung mga nasa 65 years old na. Pero sa edad ni nanay, kumakayod pa. Kasi nga, tinutulungan niya din tong anak niyang panganay at ang mga apo, napakarami. Hindi natin alam ang story kung bakit din si ate na panganay, malay na. Dati po ba sa mga kapatid niya, siya po ba ay nakapag-aral ang mga kapatid niya, ni ate? Oo. Nakapag-aral. Siya po, yung panganay niyo? Oo, tapos di naman siya ng high school. Okay. Yung aking anak na lalaki, high school Nung din. nagtrabaho siyang wala pang asawa, natulong din siya sa pagpapaaral ng mga kapatid? Sino? Yan si panganay mo? Hindi utoy. Gawa ng yan ay eksaktong 18 ay nag-asawa. Akala ko pa nga ito yung makakapag-college kaya ako medyo hinanakit ba dahil kasi bata yun na nag-aaral pa, lahat ay suporta ko lang. Wala na, medyo ako parang gawa ng hindi nakapag-asawa ka agad. Hindi mo naman pwedeng itakwil yun at may bata na nun. Hindi, binayaan ko na lang. Yun. Yung isa ko kasi nasa Pampanga na babae. Nanay nung batang pumasok kanina. Ayun kasi ay apo ko, pinalaki ko na rin. Sapol yun pagkalagsang. Dito ko na pinalaki sa akin. Pero mga utoy, nagpapaaral pa rin ako ng apo. Sabi nga nila, may ginawa ko, nakakagsulto ka ng ganyan, matibay ka rin. Kaya wala ganun talaga. Dinadaan ko na lang kay Lord. Sabi ko nga, bigyan ako lagi ng lakas. Sabi ko ganun. Mapatapos
Tapos kung man lang yung anak ko, yung apo ko, hindi ayos na. Sabi ko ganun. Iba talaga. Toy. Iba talaga ang mga lola kasi ako, laki din ako sa lola eh. Matagal din naman nagtatrabaho yung mga magulang ko na hindi ko kasama, lola lang. Iba talaga kapag ang lola nagmahal din sa mga apo. Oo, Lahat ibibigay gagawin, lahat ibibigay. Kahit sa isusubo, yan din yung isa sa mga isusubo na lang, bibigay pa sa apo. Marami nakaranas niyan, alam ko ng mga viewers natin. Na talagang isusubo na lang ng lola, isipin pa yung apo, kapag ng apo. Pag tumaing na nanay, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Sige bunso, bukas, bibigyan kita. Tayo ay bibili siya. Okay. Nay, ang ko lang po sa inyo ay ay, Next time na lang to. Sa Friday. Bukas, babalik kayo? ha? Bukas? Opo. Sige. Rans, Kasi ito ay pwede ka sumaglit sa labas, ilak mo ha. Yung wallet ko na iwan ko dun sa Alright, so ayun, bukas na lang daw tayo babalik dito para naiisip ko lang kasi kailangan natin makuha yung loob ni Reniel kapag may check up eh. Kailangan natin siyang utuin. So mamimili tayo ng damit niya, mga shorts, groceries kasi mahilig daw palang kumain yung bata. Tapos ano pa ba? Dalhan natin siya ng foods pagpunta natin sa Friday, pagbalik ulit natin sa Friday, dalhan natin siyang foods para mabilis natin siya makumbinsi na sumama. So yun, nakat kanina yung video kasi may kinausap ko sila private, may mga pinag-usapan kami at yun, nagkakwentuhan ng medyo matagal. Saglit lang. Alright guys, so yun, kanina kasi nadaanan natin yung kinikwento kanina na nagpa-picture sa atin na nawala na. So nakakatuwa yung isipin yung nangyari pala sa kanya kasi 2 hours na siyang wala and then biglang nabuhay. And then umikot po din yung paningin, tapos tinignan yung mga tao, tapos nagganto daw. Then yun, wala na ulit. Kumbaga sinabi lang na huwag na kayo mag-alala, okay na. Parang ganun, okay na ako, okay na sa akin. Kasi yung anak daw hindi tumitigil lang kaka-revive. Kaya hiniano ng mga nurse kasi umiiyak na iyak. So nagpakita siguro siguro na para mabilis sila maka-move on. Galing talaga ni Lord, no? Kung iisipin mo, binigyan niya ng chance para makapagpaalam pa, para maging panatag yung pag-iisip nila. So napakagaling talaga ni Lord. So yun, nagdaanan tayo nagbigay ng konting tulong lang kasi malaki din kasi ang ginagastos ng ganyan, di ba? Nang namamatayan. Isipin mo, yung paglilibingan, babayaran. Ganun kaya din dito? Possible. Kagaya rin sa atin, yung paglilibingan, kung umaabot yan ng 13 to 14,000. Tapos yung gabi-gabi mo pang pagpapakain sa mga taong pumupunta, di ba? Yung gastos mo pa sa kabaong niya. Malaking gastos sa service. Malaking gastos sa ganyan. Kaya, yun. Wala, ganun talagang buhay eh. Si Lord lang ang nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo. Diba? So, yun lang. So, okay. Susubok tayo ulit sa Friday pero bukas babalik tayo dito para kay Reniel. So, unawain na muna natin ngayon na si Reniel ay kinakailangan mo na magpahinga dahil napuyat yun for sure kagabi. Kailangan niya makatulog. Yun lang. So, hindi naman natin pipilitin, hindi pwersahin. So, at least nalaman natin yung sitwasyon niya ngayong araw at nakabisita ulit tayo. Okay, so salamat. Supportahan nyo lang. Stay tuned lang sa ating channel at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo yung notification bell sa baba para always kayong updated sa mga araw-araw nating uploads. 2 beses tayo nag-upload sa isang araw, alas 12 ng tanghali at alas 8 po ng gabi. Sa Philippine time yan. So, salamat sa inyo lahat. Ingat at happy birthday sa may mga kaarawan. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better.